Good day guys, nandito tayo ngayon sa Yamaha Trias Better Living Parañaque. Nandiyan po yung kanilang address at meron din silang Facebook page. At ang ating bida ngayon, ang bagong-bagong Yamaha NMAX TechMax. If you wanna know the details, tutukan mo dahil check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Ito na ang top-of-the-line version ni NMAX V3. You're looking at the NMAX TechMax 2025. Ito lang naman ang may pinakasiksik at pinaka-advance ang technology features na maxi scooter sa kategoryeng 150 to 160cc. Let's dig deeper, tingnan natin yung available colors. Dalawa lang, isa dito itong dark magma at itong ating binablog na kulay itim. Dito muna tayo sa kanyang front wheel. Kung mapapansin ninyo, same lang ng design si V2 at itong si TechMax. Both ay gold ang finish sa dalawang kulay. Tubeless at may tire size itong 110/70 by 13. At IRC pa rin ang brand na ginamit. The same lang naman sa V2, kaya if we need replacement ay madali lang. Dito na sila magkaiba sa kanilang front fender. When it comes to looks ay X-Max inspired itong si TechMax. May cover na plastic yung kanyang suspension. Glossy yan and sa middle part ay rough. Maganda naman ang braking system nito dahil ito na ay ABS. Naka-hydraulic disc brake, single path caliper, kamukha rin ng V2 yung kanyang disc. Medyo baba lang yung extension fender kaya baka kailanganin mo ng mudguard. At dun naman sa kanyang counterpart, kakaiba yung design ng plastic. Ang silipin naman natin itong kanyang side profile. Kung sa ganitong angulo, mas manipis itong tignan kesa kay V2. Meron ito ang emblem na Yamaha at para ma-identify mo naman kung ito ay Yamaha NMAX Standard at TechMax, meron itong emblem dito sa kanyang upper left corner. Kung pupwesto ka naman sa kanyang harap, ito ang iyong makikita. Sungit na pagkakadesign nitong kanyang headlight. Meron pa rin yung kanyang signature na daytime running light na talaga namang napaka-aggressive tignan. LED na lahat ng kanyang ilaw, plus yung kanyang headlight ay projector type. Automatic headlight on na yan. And take note, dadami na naman ang mai-inspired sa kanyang projector headlight. Dahil nga mas malakas at solid ang buga, hindi pa masakit sa mata ng kasalubong. Meron na rin itong built-in na hazard light. Dako na tayo dito sa kanyang handlebar. Kung mapapansin ninyo, napakadaming buttons. Isa na dyan, itong shift. Kasi itong si TechMax ay parang may cambio na rin. Ang twist ay dipindot nga lang siya. Pampa-responsive yan guys on both acceleration and deceleration. Pero bago mo pindutin ay dapat hindi ka naka-rev. Meron tong 3 stages na may hahalin tulad natin sa hanggang 3rd gear. Other buttons naman ay to navigate sa ating meter panel. Nandyan yung back or home, meron ding up and down, and then you're okay or proceed. Wala itong passing light pero dahil automatic headlight on, high beam na lang ang magsisilbing passing. Mapapansin nyo naman itong kanyang bar end ay plastic. Same lang din sila ng throttle grip ng V2. Dito naman sa kanyang right side, meron tayong buttons for on and off ng kanyang idling stop system. Hazard light button at yung ating starting system na push button only. Yung ating idling or stop and start system, nakakapagdagdag yan sa fuel efficiency. Dahil kung nakatigil ang motor at hindi ka gumagamit ng throttle for 3 to 5 seconds, kusang mag-shut off yung kanyang makina. At kung kailangan mo nang umalis ay hindi mo na kailangan gamitan ng electric starter. I-rev mo lang siya ay aandar na yung kanyang makina. Ang itsura naman ng kanyang cockpit, mala dashboard ng kotse yung design. Para nga siyang may lamang airbag dun sa kanyang middle part. Pumunta naman tayo sa kanyang meter panel. Fully digital na to at X-Max inspired itong kanyang meter panel. Ito naman ang pasilip sa kanyang activated meter panel. Ang kanyang mga light indicators nasa magkabilaan. Nandyan yung kanyang check engine, overheat indicator, ABS, idling stop system, high beam traction control sa kanyang susi at dun sa kanyang CVT. Nakahiwalay na rin itong kanyang odometer and trip meter, pati yung kanyang gas level indicator. Nasa bandang taas para naman magamit yung central monitor for navigation. Isa pang astig, sa scooter na to ay meron na tong driving mode, merong sport and touring mode. Magpapakita dyan na S kung naka-sport and T naman kung nasa touring. Para naman magamit mo ang lahat ng features nitong kanyang meter panel, gaya ng navigation, SMS, and call alert. Lahat ng yan ma-activate mo through the apps ng Y-Connect.
Naka-smart key pa rin naman itong scooter na to at centralized na. Dito muna sa kanyang nabubuksan yung kanyang seat at yung kanyang fuel. Pag-usapan naman natin itong kanyang front compartment, spacious at malalim. Wala lang ang cover, nandyan naman yung ating charging port which is Type-C kaya mas mabilis i-charge ang ating mga gadgets. Sa right side may cover at malalim din. Mas safe dito yung ating phone. Or habang nasa biyahe, para iwas hassle sa mga checkpoint, pwede mo nang ilagay dyan yung driver's license. I-check naman natin itong kanyang fuel capacity, 7.1 liters ang kanyang kayang ikarga. At dun naman sa kanyang fuel consumption, meron itong 45 kilometers per liter. Sa malayuan naman, super sleek yung design ng kanyang spada. Ang atin namang foot positioning ay meron pa ring standard at yung pang long ride natin ay yung cruising type. Samahan mo pa yan ng komportableng upuan, may magandang stitches, malambot na foam, malapad at hulma na para sa ating driver and back ride. Naka-anti-slip na rin to, two-tone at may stitches na yellow ay talagang pang malayo ang biyahe. In actual guys, super premium yung tingnan. Sa kanyang engine, same sila ng V2 which is liquid cooled. 4-stroke single overhead cam, 4-valve fuel injection, yung kanyang displacement ay 155cc pa rin, compression ratio 11.6:1, naka-VVA pa rin or variable valve actuation. Meron ito ang maximum horsepower of 15.2 HP at 8,000 RPM. Same lang ng V2 at ang pinagkaiba nila ay dun sa kanyang torque na meron itong 14.2 Nm at 6,500 RPM. At ayon naman sa ating pagsa-search, ang top speed nito ay kayang umabot ng 110 to 120 km per hour. Isang safety feature na meron pa rin sa kanya ay yung kanyang side stand kill switch. May suspension naman tayong dual shock dito sa kanyang likod. Naka-sub-tank na yan pero non-adjustable siya. Sabi nung iba napapangitan daw sila sa tail light ni NMAX V3 pero para sa akin parehas silang may sariling ganda. Futuristic itong si V3 at yung smoke effect niya nagdagdag sa kanyang angas. All LED na rin to, yung kanyang turning lights ay yung nasa ilalim. Yung kanyang CVT cover, kung papansinin mo siya in actual, meron siyang carbon type design. Yung kanyang grab bar naman ay matte ang finish, bagay dito sa kanyang tail light. Ang braking power naman natin sa likod ay disc brake, single pot caliper, and both are ABS na to yung harap at saka itong likod. May tire size itong 130/70/13. Sa setup naman ng ating tambucho ay parehas pa rin naman ang design. Nandito na tayo guys sa ating final stage which is yung ating height check or comfort check natin. So, ang unang-unang nakita natin dito, hindi maliit sa atin si NMAX. So, sa mga 5'6", bagay na bagay ito. Bulky rin, pag nakamotor ka ng NMAX, mukha kang pulis yung itsura mo, no? So, ito, una nating napansin dito, yung kanyang upuan, naka-anti-slip na rin, may naka-engrave din dito na NMAX. At ito ay two-tone. Iba yung dito sa kanyang pinion seat. At may stitch na kulay yellow. So, sa itsura, talagang premium na premium. Subukan naman nating sakyan. So, syempre, kay NMAX, medyo may kabigatan rin siya. Yan, yung ating itsura. Meron din siyang cruising at saka yung ating standard positioning. Yung kanyang suspension, grabe, lambot. Lambot din yung kanyang rear suspension. So, ang binibili mo dito talagang yung kanyang premium quality. Sa long ride naman, maaasahan mo yung kanyang comfort dahil may cruising nga. Saka yung vibration ng scooter na to, hindi mo siya ramdam. Kaya kahit malayoan, kahit ilang oras pa yan, so ilang beses ka lang siguro magpapahinga. Ayan, so yung mga nadadayo sa probinsya or taga-probinsya galing ng NCR, ayan, magandang motor to para sa inyo. Ang napansin ko dito sa kanyang console, dito sa may bandang left side, medyo lumaki siya. Kasi meron na siyang shifter dito. Itong motor na to, di-cambio. Automatic siya pero di-cambio, no? Meron siyang shift. Ito na naman si Yamaha, nagbibigay na naman ng bagong standard. Bagong ground na paglalaroan ng mga motorcycle manufacturer. Yung scooter ginagawang may cambio. Ayan, no? Mas maganda naman kasi mas powerful. At the same time, comfortable siya. So, okay na okay yung mga ganitong scooter. Ang mahirap lang dito dahil nga dun sa bago siya. Siyempre, yung maintenance, yung mga pyesa. Pero habang tumatagal naman yan, gaya ng mga ibang motor naman, nagkakaroon naman ng available parts. Dun sa ating seating comfort naman,
ay okay pa rin siya, no? Naka-anti-slip na rin siya, so hindi ka dadaos-dos kung sakaling pumreno ka ng medyo malakas, kahit yung pillion back ride mo, hindi dadaos-dos. Napansin ko lang dito, wala siyang park brake, no? Ang isang concern ko lang dito, dahil nadagdagan yung console o yung pindutan niya dito sa kanyang left side, baka tumama sa tuhod natin. Subukan natin kung tineturn natin siya. Hindi naman affected yung ating turning radius sa kanya. So, kahit na 5'6" yung height natin, ayan, hindi sumasagad. May space pa. Dito na tayo guys sa kanyang SRP. May SRP itong 175,000 pesos. Not included pa yung 3-year registration niya. So may dagdag pa yan. Price may vary guys, pero dito sa Better Living, yung kanilang minimum down payment is 29,200 pesos. Dun sa mga gustong mag-installment, at yung kanilang 3 years, 7,771. Meron din silang mga 12 months, 18 months, 24 months, at saka 30 months na pagpipilian. So yun lang yung sample. Sa mga gustong mag-inquire, ay andyan po yung kanilang Facebook page. Sa mga napadaan po, do not forget to like, share, and subscribe. Ito pong ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook, pa-follow na rin po, and sa TikTok. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe.